Kabayan, muli po nagbabalik ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, sa ating palatuntunang ating alamin at samahan po ninyo ako. Ano po? Pag-uusapan po natin ang ilang bagay na may kaugnayan po sa ating larangan ng pananakakan, pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan. Lalong-lalo na po, kabayan ko, ang mga bagay na ating pong nababanggit sa tuwi-tuwi na ang pagkakaroon ng mga problema sa larangan po ng pag-aalaga po ng hayop na kagaya po ng baboy at manok. At dito po ay ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay na nakikita po nating pwedeng mangyari at nangyayari mga ilang taon na ang nakalilipas. Alam po ninyo kabayan, ilang taon na po nakakalipas, ano po, nung bago magkaroon ng pandemic, nagkaroon ng pagkakataong makapulong ng ating alamin ang ilan po sa mga kaibigan nating sales representative ng mga feeds company dito sa Pilipinas. At ang napag-usapan po namin, ang naging sentro po ng usapan namin ay ang problemang kanilang nakita sa mga bayan-bayan, mga lalawigan na kanilang iniikitan sapagkat nagbebenta po sila ng mga produktong gamit po ng mga nagahayupan. Okay. Ang isa po sa mga pinag-usapan po namin ay nakita po nila na nagkakaroon ng kabawasan, kabayan ko. Noon nagkakaroon ng kabawasan sa mga nag-aalaga po ng baboy at manok sa panig po ng mga backyard raisers. Dito po kabayan, nais kong bigyan ng diin na ang mga backyard raisers po natin ay bumibilang ng halos 70% sa kabuuan ng mga nag-aalaga ng hayop sa Pilipinas, lalong-lalo na ng baboy. At sa nakita po nilang problema kabayan, sinabi po nila na maaaring magkaroon ng pagbabago sa larangan ng pag-aalaga po ng baboy at manok. At di umano, magkakaroon ng problema sa industriya dahil po sa mga bagay na kanilang nakita noon. Unti-unti pong nababawasan ang mga nag-aalaga po ng baboy lalong-lalo na. At ayon sa kanila, ito isa sa mga dahilan kung bakit inaakala po nilang maaaring magkaroon ng problema sa mga pamilihan at magkaroon ng problema ang ating mga mamimili ng nasabing karne ng hayop. At natukoy po ito sapagkat ang mga backyard races po ay nag-aalaga po ng mga 10, 20 o kulang-kulang dyan kabayan ng mga baboy na sinasabi po nilang isa sa mga bagay na binanggit po na maaaring nagbibigay ng problema sa ating kapaligiran. At nabanggit po na yung ilang lalawigan na kanilang dinalaw ay nagbabawal na po sa mga backyard racer na mag-alaga ng malapit sa mga bahayan, malapit po sa mga subdivision, malapit po sa mga urban areas sa kanayunan sapagkat ito nga po ay nagbibigay ng problema sa masamang amoy. At ang problemang napasentro po sa aming usapan ay ang problemang ibibigay po hindi lamang sa panig po ng mga kumpanyang nagbebenta po ng feeds kabayan kung hindi sa pangkalahatan sa mga mamimili. Sa panig po ng mga nagbebenta po ng baboy, magkakaroon ng problema. Sa nagbibiyahe po ng mga nasabing alagain, isa ring problema. At kapag ito po'y nakarating sa ating pamilihan, dahilan po sa malaking kabawasan sa supply po ng nasabing mga karne, maaaring tumaas po ang presyo. At sabi nga, fast forward tayo kabayan sa kasalukuyan. Sabi nga ng isang nakausap natin, bakit ka Jerry, mukhang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga karne ng baboy, lalong-lalo na sa ating mga pamilihan. Nalagay sa isipan ko kabayan ko na marahil ang isa sa mga dahilan ay yung pong patuloy na pagkakaroon ng kabawasan sa larangan po ng paghahayupan sa panig po ng mga backyard racer. Ulitin po natin kabayan. Ang mga backyard racer ay bumibilang po ng humigit kumulang sa 70% sa total number of racers na nandiyan po sa ganyang klaseng hanap buhay kabayan. At kung ito po ay mabanggit natin, kung ito pong mga bagay na ito ay isa sa mga dahilan ng pagtaas po ng presyo ng mga karne ng baboy sa mga pamilihan, siguro dala na rin po
ng pagkakaroon ng kabawasan sa nasabing mga nag-aalaga ng baboy. Alam nyo, yung pong mga nag-aalaga ng baboy, ng mga backyard racer, kahit na pasampu-sampu, 20 ulo ang kanilang inaalagaan, ito is malaking bagay kung ibibilang po natin to sa 70% ng mga nag-aalaga ay sa panig po ng mga backyard racer, malaking kabawasan kapag nagkaroon ng pagkakabawas sa mga bilang ng mga racer na kagaya po ng ating mga binanggit. At kung atin pong tutunguhin ngayon, fast forward tayo ngayon, kabayan, sabi ko nga, sa kasalukuyan, yung pong nakikita natin na pagtaas po ng mga presyo ng mga bilihin, kagaya po ng karne ng baboy at manok, ay marahil dala po ng mga pangyayaring binanggit po sa tinumpa ng ating pong mga kaibigan sa larangan po ng paghahayupan na sinabing nagkakaroon ng kabawasan sa panig po ng mga nag-aalaga. At sa ngayon, kabayan ko, nakikita po natin na totoo nga na nagkakaroon ng kabawasan sa pag-aalaga po ng nasabing hayop at ang bilang po ng mga ulo na nadadala sa mga sentro ng mga pamilihan ay madalang na rin. Sabi nga po ng ating mga nagmamasid sa mga bagay na ito. At nabanggit po natin ito sapagkat kasalukuyan, kabayan, sabi nga po ng mga nagbabalita sa atin at nakikita naman natin, namimili po tayo, ay patuloy na tumataas po ang presyo ng mga nasabing bilihin. Isa po yan sa mga dahilan marahil. At ang isang dahilan, kabayan, ay yung iba naman ay namamahalan po sa mga gamit nila sa pag-aalaga po ng nasabing hayop, baboy at manok. Kapag tumataas po ang presyo ng mga gamit po nila sa pag-aalaga, nagkakaroon sila ng problema. Napipilitan pong magbawas ng mga alagain. At kapag yan ay nangyari at sumama pa yung mga balitang tinanggap po natin mula sa mga nagbebenta po ng mga feeds, ay marahil talagang hindi po maiiwasan ang pagtaas po ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin na kagaya po ng karne, ng baboy at manok. Sa ating pong palagay, kabayan, ang mga bagay na ito ay dapat na pag-ukulang ng pansin ng ating pong pamahalaan na kinakailangang malutas po natin ang nasabing problema sapagkat ang mangyayari dito kapag nagkaroon po ng malaking kabawasan sa mga nag-aalaga po ng baboy ng mga backyard racer, nagkakaroon po ng kabawasan sa bilang po ng mga alaga na dinadala sa mga pamilihan, kinakatay po para sa ating mga wet market, ay talagang magkakaroon po ng pangkalahatang problema sa panig po naman din ng ating mga mamimili. At papasok po tayo sa ating pong nakikita sa merkado, kabayan. Kapag nagkaroon ng kakulangan sa mga nasabing karne, mapipilitan po ang ating bansa na umangkat ng mga karne mula po sa ibang bansa. At sa nakita po naman natin, alam po ninyo, ang pangkaraniwang pag-uugali po ng mga namimili ng karne, pinipindot-pindot pa ho yung mga karne niyan eh. At sinasabi nila, gusto namin yung ating mga karne ay fresh, sariwa, na nanggaling sa mga racers natin sa Pilipinas. At inaayawan po nila, hanggat maaari, kabayan, inaayawan po nila yung mga imported na karne sapagkat frozen daw po ito at hindi maganda para sa kanila. Ngayon, ang mga bagay na ating binanggit, kabayan, ay isa po sa mga napag-uusapan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At sa panig po ng pamahalaan, sabi nga po natin, kinakailangan po na pag-ukulan ito ng pansin. Matamang pansin ng ating po mga kinaukulan. At kung hindi makakayang magatid ng supply sa merkado, mapipilitan ng bansa na umangkat nga ng nasabing karne. Pero sabi naman ng maraming mamimili na ayaw nila ng frozen, ayaw po nila ng karne na nanggagaling po sa ibang bansa. Marahil matagal na ito sa mga pagbibiyahe bago makarating sa mga pamilihan. Kaya nga't ang pangamba po ng mga nakapulong natin noon sa pagbabawas ng mga backyard racer ay maaaring humantong sa kakapusan ng karne ng hayop sa mga palengke tulad ng baboy, na ngayon nga po ay nakikita po nating marahil ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon po ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin na kagaya po ng karne. Ang mga bagay na ito ay dapat na pag-ukulan po ng pansin ng ating pamahalaan. At kung talagang tutuusin,
ang pag-aangkat po ay hindi na kung ang pag-aangkat po ng karne ay hindi maiiwasan, kabayan, ay mapipilitan ng ating mga mamimili na tanggapin ang mga karning nanggagaling sa ibang bansa. Ang isang problema na nakita po ng isang tagamasid na nakausap din po ng palatuntunang ating alamin, what if magkaroon din ng kakapusan sa mga bansang nagluluwas po ng mga karne ng baboy at manok? What if sila po ay nagkakaroon din ng kakulangan? Ano na ang mangyayari sa atin? Ano na ang mangyayari sa mga kababayan po natin na namimili po ng mga nasabing produkto? Yan po, kabayan, ay isa sa mga bagay na dapat na pag-ukulan ng matabang pansin ng lahat ng mga kinaukulan sa panig po ng mga racer, sa panig po ng mga organisasyon ng ating po mga magsasaka at sa panig po ng ating pamahalaan. Ang isang masasabi po nating pwedeng makatulong ay ang hayaan po nating makapag-alaga po ng baboy at manok ang ating po mga backyard racer sa maliitang pamamaraan at sa paraan na hindi po magbibigay ng masamang amoy. Alam po niyo sa ibang bansa, ground-based ang pag-aalaga po ng baboy at manok. At sa baboy at saka sa manok, kabayan, naka-range po yan. Sa kalupaan inaalagaan, kaya't hindi po at naiiwasan ang masamang amoy. Iyan ay isa sa mga bagay na na-feature po natin sa ating palatuntunang ating alamin. Matagal ng panahon ang nakalilipas at unti-unti po nating ibinabalik, pinagsisikapan nating buksan ang isipan ng lahat ng mga kinaukulan na ganitong paraan ang dapat po nating gawin upang maiwasan ang kakapusan ng mga produkto na kagaya po ng karne ng hayop na kagaya po ng baboy at manok. Sa mga manok, battery cages, kabayan, naka-range po, nakakawala sa ating kalupaan ang mga hayop. Ganyan din po sa baboy. At nakita po natin na ito'y maganda sapagkat hindi po nagbibigay ng problema katulad po ng masamang amoy sa ating kapaligiran. Okay, kabayan, palalawakin po natin ang paksang nabanggit sa mga darating na pagtatanghal ng ating palatuntunang ating alamin sapagkat hindi po naman natin lahat maisasama sa mga talakayan kagaya po nito ang mga bagay na nakikita po natin sa ating kapaligiran, lalo't higit ang tinutukoy po natin ay mga alagaing na kinakailangan po ng ating sambayanang Pilipino. At yan po ay maiwasan po natin kung makakahanap po tayo, magkakaroon tayo ng mga kasagutan sa mga problemang ating pong nakikita. Okay, gabayan, muli po nagpapaalam ang ating palatuntunang ating alamin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sinasabi po natin ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and may God bless the whole Filipino nation.